Romans chapter 8, verse 32. He who did not spare his own son, but gave up him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Sa Tagalog pa ay, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay pinibigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay God gives us all things in Christ. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor sa Locambay. God is the perfect epitome of generosity. Ang ating Panginoon Diyos po ang epitome o purong halimbawa ng pagiging mapagbigay at hindi nagtamatanggi. Ang ating Panginoon Diyos po ay bilang tagapaglikha po as a creator, as the creator ng lahat ng bagay, may kapangyarihan magbigay ng bagay, kahit anong bagay, anything, anytime, anywhere. Ngunit pinili niyang mag-alay ng pinakamahalaga sa kanya, yung bugtong niyang anak, isa niyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Kaya upang mapatawad yung kasalanan natin, ginawa niya sacrifice yung kanyang nag-iisang anak, ating Panginoong Kristo. Yung pa lamang po, malalaman na natin o mapuprove na natin na siya talaga yung pinaka image ng pagiging generous o mapagbigay. Siya yung pinaka-epitome ng pagiging mapagbigay. Kaya hindi niya ito ginawa ng may anumang kondisyon o pag-aalinlangan. Hindi siya nagdalawang isip yung ating Panginoon Diyos. Walang dalawang isip, walang pagdadalawang isip, dahil kinakailangan isakripisyo o kailangan may isakripisyo para may sumalo sa mga kasalanang nagawa natin mga tao. Ay hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang nag-iisa niyang anak o ang kanyang bugtong anak na si Jesus para lang maisalba tayong lahat. Bagkus ginawa niya ito ng buo at tapat, kahit na yung sakripisyo ay labis na hirap para sa kanya at para sa kanyang nag-iisang anak. Ang natutuhan ko lang po sa mga nakaturuan ni Pastor sa Locambay, God does not withhold any good thing. Ang sakripisyo po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak ay nagpapakita ng kanyang labis na pagmamahal at kabutihang loob. Kasi wala namang pong kahit tayo tanongin o yung magulang natin tanongin, kung isasakripisyo mo anak mo para lang sa isang preso o para sa isang kriminal, yung parang ganito yung mangyayari, papatayin yung anak mo para mawala ng sala yung gumawa ng krimen o yung isang kriminal na tao. Siyempre yung isasagot ng magulang natin, mas pipiliin ko yung anak ko at hindi ako papayag na mangyayari yun. Kasi nga walang magdidiri na ganun, kundi yung ating Panginoon Diyos lang, yung ating Panginoon sa Kristo lang yung kayang gumawa ng ganong grabing sakripisyo. Sinalo niya lahat ng kasalanan natin at ito rin yung isang patunay na nagbibigay siya ng sa lahat ng iba pang mga bagay na makinabang ng kanyang mga anak, tulad ng mga material, yung pangailangan natin, yung spiritual na pagpapala, at saka yung mga bagay na magagamit natin sa ating mga buhay, o yung kagaya ng paggabay o yung guidance. At hindi nagtatanggi ang ating Panginoon Diyos o nag-atubali na nagbigay ng anumang kabutihan o biyaya sa atin, kung kaya niyang ibigay yung kanyang pinakamahalaga, which is yung kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak, ay iyak na lahat ng iba pang mga bagay makinabang. Tayo ay kanyang ipagkakaloob kung yung nag-iisa niyang anak ay na isakripisyo niya. Paano ba kaya yung what more pa sa ibang mga mahalagang bagay? Kasi isipin mo yun, wala na mas importante sa'yo, wala mas halaga sa'yo kundi yung anak mo. Tas yun pa yung pinakaibibigay mo para sa sakripisyo ng ibang tao.
what more pa yung kaya niyang ibigay ng ating Panginoong Kristo kung ay ating Panginoong Diyos kung naibigay niya ang kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Kristo sa atin, di ba? Kaya pinapakita po natin na ang ating Panginoong Diyos ay isang magbigay na Ama na walang hangganan ng kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Ang natutunan ko lang po sa pangatlong kataraan ni Pastor Russell naman po ay God give us everything we need, not everything we want. Ito po ay isang paalala na ang ating Panginoon Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga bagay na ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kanyang layunin na magbibigay sa atin ng mga bagay na magpapalago sa atin, sa ating pananampalataya at magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan at kaligtasan. Excuse me. Tandaan naman po natin na God's way is the best way. Wala nang mas mabubuting plano o outcome kung wala nang sa mabubuting way kundi sa way ng ating Panginoon Diyos. Kaya magtiwala naman tayo at makamta natin yung tunay na kaligayahan at kaligtasan. Kaya ang ating mga hiling na bagay ay hindi palaging tumutugma sa atin kung ano yung tunay na makakinabang sa atin. Kasi baka hindi talaga yun yung bagay na makaka-help sa atin para mas mag-lead tayo sa best way na tunay na plano sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung ating Panginoon Diyos ay ibibigay ng mga bagay na kailangan natin upang tayo ay magpatuloy sa tamang landas at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Halimbawa po, maring hindi laging pinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos yung mga material na bagay natin gustong makuha o gustong makamtan, pero tinitiyak niyang bibigyan niya tayo ng mga biyaya at lakas at gabay na kinakailangan natin sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Amen.